Okay guys, ang pag-aaralan natin ngayon ay kung anong gamit ng do at does. Ano ba yung pagkakaiba ng do sa does? Ang do pag gumamit ka ng I, you, we, they, or plural noun. Plural noun po itong mga I, you, we, they. Gagamit ka ng do. Ano naman pag does? He, she, it, that is singular noun. So does ang gagamitin mo. So try natin tong ano guys, itong sentence na to. You have my pen. So you, saan yung you dyan? So nandito, di ba? So obvious na plural noun siya. So, do you have my pen? Yan. Okay? Itong sentence number 2. She have my pen. She. Makikita nyo, may she dito. Singular siya. So, does she have my pen? Yan. Ganun lang kasimple guys. What's the difference between do and does? I, you, we, they. Pag ginagamitan ng do, that is plural noun. Gagamitin nyo ang do. Pag does naman, he, she, it, singular noun. So, yan, ganyan. Do you have my pen? Does she have my pen? So, ngayon guys, ginawan ko siya ng table para hindi kayo malito, no? Tanungin nyo lagi, gawin nyo lagi itong technique na to kasi madali na lang sa inyo, gaya nito. Ginawa ko siya ng table. So, ang lagi nyong tatanungin ay, tapos na ba? Yan. Kasi sa civil service, kailangan, pag mag-exam ka, may mga technique, may mga, kung kailangan mong i-draw sa table, pwede mong i-draw sa table. So, tapos na ba? Pag yes, ang gagamitin, did. No? Pag tapos na. Pag hindi pa tapos, ano ang subject? Ang subject ay I, you, we, they. Pag ito ang subject, plural noun. So, ang gagamitin is do. Pag ang subject naman ay he, she, it, singular noun. So, ang gagamitin ay does. So, lagi niyong tatanungin, tapos na ba? Pag tapos na, did. Pag hindi pa tapos, ano ang subject? Tatanungin niyo yung subject. Ay, you, we, they ba? Or he, she, it. Pag ay, you, we, they, plural noun, gagamitin do. Pero pag he, she, it, singular noun, gagamitin does. Sample natin tong, ano guys, ito. Sentence. Try natin to. She really climbed that mountain last year. So, ang technique dito is Tagalogin nyo na lang. Totoo bang umakyat daw siya sa bundok nung nakaraang taon, last year? Umakyat ba siya sa bundok nung last year? So, last year, no? Last year. So, ibig sabihin, tapos na. Tanong nyo muna, tapos na ba? No? She really climbed that mountain last year. Pag tapos na, did na. Automatic did na yan. No? So, ang magagawing sagot dyan ay letter C. Yan. So, next. Your mom know that you're here. Your mom know that you're here. Uy, alam ba ng nanay mo na nandito ka? Tapos na ba? Your mom know that you're here. So, hindi pa. Tapos na ba? So, hindi pa. No. So, ano ang subject? Diba? Your mom. Your mom. Ano bang your mom? Diba mag-isa lang yung mom mo? Hindi naman siya moms, no? Your mom. So, dahil singular yung mom, gagamitan natin ng does. So, magiging sagot dito ay letter B. Does your mom know here? Your mom. Does your mom know that you're here? Okay? Okay na guys. So, punta na tayo sa number 3. Sentence. We need to go there now. We need to go there now. So, may ano ka na dito. May clue ka na oh. Now. So, ibig sabihin, hindi pa tapos. Punta na tayo doon ngayon. So, hindi pa siya tapos. We need to go there now. So tanong. Tapos na ba?
So, hindi pa. Ano ang subject? 'Di ba meron siya, sabi niya, "We need to go there." So, saan ba yung we? So, we. So, plural siya. So, do. Ang magiging sagot dito ay letter E. Do we need to go there now? O, ganun lang kabilis guys. Kadali lang. Basta intindihin nyo lang ito. Tapos na ba? Pag yes, pag tapos na, did gagamitin. Pag hindi pa tapos, tanong mo lang yung subject. Anong subject? I, we, I, you, we, they ba? Plural noun. Gagamitan mo siya ng do. Pero pag ang subject ba ay he, she, it, singular, so does. Okay na guys? So gaya nitong tanong dito, did she really climb that mountain last year? So tapos na siya. So tapos na. Ginamit natin I did. Ito naman, does your mom know that you're here? Alam ba ng nanay mo na nandito ka? So hindi pa siya tapos. Tapos na ba? So hindi pa. So inalam natin yung anong subject. So ang subject is your mom. Diba? Singular yan. Singular. So singular, does. Kaya does your mom know that you're here? Ito naman, we need to go there now. Now. Di pa tapos, di ba? Tapos na ba? Hindi pa. So anong subject? May we dito. So, plural, we. So do. Do siya guys. So, do we need to go there now? Ayan guys, ganun lang kadali. I-memorize nyo lang ito. Tanong nyo lang, tapos na ba? Pag yes, did. Pag hindi pa, ano ang subject? Are you, we, they, or plural? Do ang gagamitin. He, she, it, or singular noun, does ang gagamitin. Okay guys, thank you so much. Sana po may natutunan kayo ngayong gabi. Thank you so much. Bye po. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe para marami pa akong i-upload na video regarding verbal reasoning and numerical reasoning and numerical ability. Next na po yung general information, mga ganun, clerical ability kasi madali na lang yun. Thank you so much. Bye-bye po.